Kung sasabihin ko sa iyo na may isang bansa kung saan ang pinakamatalinong mga bata mula sa pinakamodernong lungsod sa mundo ay lumuluhod at umiiyak sa harap ng isang simpleng hapunan sa malamig na sementadong sahig, maniniwala ka ba? Nang gabing iyon, 11 p.m., ang dormitoryo ng isang sikat na unibersidad sa Seoul ay tahimik, tanging ang asul na liwanag mula sa computer screen ang kumikislap sa dilim. Isang video clip ang tahimik na in-upload na parang hindi mahalaga, ngunit pagkalipas lang ng 48 minuto, ang bilang ng mga manonood ay umabot sa timbong milyon, na parang sira ang counter, at hindi ito isang K-pop MV, hindi ito balita sa politika, at hindi ito iskandalo ng isang artista. Sa screen, ang pamagat lang ng video ang makikita, na mabilis na na-type, ang bagay na. Hindi nabibili ng pera, natagpuan namin ito sa Pilipinas. Ang larawan ay isang simpleng kainan, mainit na kanin, adobo, sinigang, at inihaw na liempo, sa gitna ng isang maliit na bahay kubo sa probinsya. Pinalibutan ito ng 17 mag-aaral na dayuhan malinis at presentable ang pananamit, ngunit ang luha ay patak-patak na bumabagsak sa kanilang plato na parang may nagpunit ng kanilang mga puso upang ipakita ang katotohanan sa loob. Ang tunay nilang kulang ay hindi pera, kundi ang pagiging tao na unti-unting nawawala araw-araw. Nang scroll ko ang mga komento sa ilalim ng video at makita ang linyang, ngayon lang ba nakita ng mga batang ito ang pagiging tao? Nanginginig ang aking kamay, halos hindi ko na mahawakan ang telepono. May mga nagmumura sa amin na nagsasabing baliw kaming umiyak dahil lang sa isang simpleng pagkain sa isang bansang marami pa ring naghihirap. Ngunit mayroon ding nagpapasalamat na nagsasabing naaalala nila ang kanilang mga ina sa probinsya. Muli akong napaiyak kahit na ako ang nagmungkahi na i-edit at i-upload ang video na ito. Ngunit bago kami dumating sa gabing iyon, kung saan kami ay tiningnan ng buong bansa na parang isang salamin, nagsimula ang lahat sa isang ordinaryong araw. Nakayuko ako, nakatutok sa aking laptop sa library ng Universidad sa Seoul, naghahanap lamang ng magandang aktibidad na idadagdag sa aking resume. Ako si Minjun, isang 4th-year business administration student sa isang top university sa Seoul. Kung bubuksan mo ang aking profile, halos wala kang mapupuna. Average na grade na halos 4.0. Ang score sa English exam ay malapit sa perpekto. Nag-internship ako sa 3 dambuhalang kumpanya mula pa noong first year. Nabuhay ako na parang isang marathon na walang katapusan. Gumigising para magbasa, pumasok sa klase, gumawa ng proyekto, nag-internship, umuwi ng halos hating gabi, at pagkatapos ay nagsimula ulit magbasa. Natutulog ako ng 4,005 oras sa isang araw, iniisip na ito ang presyo na dapat bayaran para sa tagumpay sa hinaharap. Sa aking lungsod, walang nagtatanong kung masaya ka. Ang tanong lang nila ay, busy ka ba ngayon o saan ka nag-internship? Ang lamesa namin sa bahay ay unti-unting tumahimik. Ang aking mga magulang at ako ay madalas kumain ng mag-isa sa harap ng computer o bumili ng take-out at kumain sa library. Nag-uusap kami tungkol sa scores sa exam, pagkakataong mag-aral sa ibang bansa o kung aling kumpanya ang napasukan ng anak ng kapitbahay. Ngunit halos hindi kami nagtanong kung pagod ba kami, nalulungkot o natatakot sa kinabukasan. Akala ko, normal lang ito para sa mga tao sa malalaking lungsod. Hanggang isang araw, napansin ko ang poster ng exchange program sa labas ng library, Overseas Volunteer Program, Cultural Exchange at Community Support sa Pilipinas. Sa isang pangungusap pa lang, nakita ko na ang sarili ko na nakasuot ng suit, sumasagot sa mga tanong ng hiring committee. Pumunta po ako sa Southeast Asia para tumulong sa komunidad. Napakaganda pakinggan sa aking isip, halos nakita ko na kung paano ako magiging mas kakaiba kaysa sa iba ang linyang ito sa aking resume. Hindi ko naisip ang mukha ng Pilipino, hindi ko naisip ang baryo o pamilya. Ang naiisip ko lang ay ang isang linya sa puting A4 paper na tinatawag na CV. Ang larawan ng Pilipinas sa aking isip noon ay nakakahiya, patag at mababaw. Naiisip ko ang mura na mga beach, maingay na mga turistang lasing, siksikan na mga tricycle na nagbubuga ng usok, at mga komunidad na mahirap, maliliit na paaralan na naghihintay lang na magbigay kami ng mga lumang libro, damit at teknolohiya. Sa tingin ko,
pupunta ako bilang isang nagbibigay sa halip na isang gustong matuto. Sa unang pulong ng grupo, kaming 27 ay nagtipon sa isang mamahaling cafe sa gitna ng lungsod. Lahat ay nakadamit ng maayos, may hawak na kape na libu-libong won ang halaga. May nagbubukas ng laptop para mag-check ng tourist spots. May tumatawa sa isang review video ng isang night market sa Maynila. Balita ko, sobrang init doon. Kailangan nating magdala ng sarili nating tubig, sabi ng isang kaibigan habang kinukuha ang sunscreen at tumitingin ng nag-aalala. Paano naman ang pagkain? Pwede bang kainin? Ang daming sili at bagoong, mukhang hindi mapagkakatiwalaan, dagdag pa ng isa. Kailangan nating maghanda ng instant noodles, tawanan sa cafe. Ang tawanan sa cafe noong araw na yon ay napakalakas, kaya't halos hindi ko na marinig ang maliit na boses sa loob ko na nagtatanong, sigurado ba tayo na tama ang tingin natin sa kanila? Nakitawa lang ako sa kanila. Nagbiro na makakakuha kami ng magagandang larawan kasama ang mga bata sa probinsya ng Pilipinas para i-post sa social media na may caption tungkol sa pagbibigay ng pagkakataon at inequality. Ito ay isang script na tapos na sa aking isip bago pa man ako sumakay sa eroplano. Gabi bago umalis, nagtupi ang aking nanay ng damit ko sa gilid ng kama. Inabot niya sa akin ang isang malaking bag ng gamot. Dalhin mo ito kung magtatay ka, sasakit ang ulo o lagnat. Huwag kang pumunta sa ospital doon ng mag-isa. Naiintindihan mo ba? Ang boses ni nanay ay puno ng takot na nakuha niya sa mga balita sa TV ang larawan ng Southeast Asia na madalas ikuwento sa konteksto ng krimen, sakit o magulong politika. Umuwi ka kaagad pagkatapos ng trabaho. Anak, huwag kang maglalakad ng mag-isa sa gabi, dagdag ni tatay, kahit na hindi pa siya nakatapak sa lupain ng Pilipinas. Tumango ako, tinanggap ang bag ng gamot at ang takot na hinaluan ng isang malalim na kumpiyansa na ako ay isang matalinong tao mula sa malaking lungsod na pupunta upang gumawa ng mabuti para sa isang tao sa probinsya ng Pilipinas. Noong araw na yon, hindi ko man lang naisip na ang simpleng hapunan sa isang maliit na bahay kubo sa dulo ng biyahe na akala ko ay isang aktibidad lang para sa aking resume ay magiging isang kutsilyo na sisira sa lahat ng aking paniniwala at muling bubuin ito isa-isa sa pamamagitan ng magaspang ngunit napakalambing na kamay ng isang inay na hindi ko pa nakikilala sa buong buhay ko. Mas mabilis dumating ang araw ng pag-alis kaysa sa inaasahan ko. Maaliwalas ang Incheon Airport sa sikat ng araw, ngunit kakaiba ang dilim sa aking puso. Naglalakad si nanay sa tabi ko, hinihila ang aking bagahe kahit na napakagaan at kaya ko namang dalhin. Tahimik na naglalakad si tatay sa likod namin. Kaming tatlo ay hindi sanay na magkasama ng ganito sa isang ordinaryong araw. Magbalita ka paminsan-minsan, anak. Huwag kang mawawala tulad noong nag-internship ka. Nagbiro si nanay, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng pag-aalala na ayaw niyang makita ko. Nang dumating kami sa passport control, tinapik lang ni tatay ang balikat ko. Mag-ingat ka, huwag kang lampa. Ang pangungusap na iyon ay tila ordinaryo, ngunit pakiramdam ko ay itinutulak ako palayo sa mundong nakasanayan ko patungo sa isang lugar na hindi ko alam. Sa loob ng eroplano, ang boses ng mga banyagang anunsyo ay kahalili ng tawanan ng aking mga kasamahan sa grupo. May nagpipicture ng snacks sa eroplano, may nanonood ng pelikulang Pilipino na may Korean subtitle, na may halong tuwa-tawa. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ang mga puting ulap na nakahanay na parang walang katapusang patlang. Lihim akong napangiti dahil akala ko ito ay isa lang good deed trip na pwede kong ikuwento sa job interview na nakatulong akong magturo ng wika sa mga bata sa isang malayo at hindi maunlad na baryo sa Pilipinas. Malapit na tayong lumapag sa NAIA, Ninoy Aquino International Airport, sabi ng piloto sa Korean na sinundan ng English at Tagalog na hindi ko maintindihan. Ngunit para sa akin, ito ay parang senyales na bubukas ang isang pinto. Pagkalapag ng eroplano, nawala ang mga ulap at malinaw na lumabas ang tanawin sa ibaba. Ang nakikita ko ay hindi lang dagat at resort tulad ng sa tour poster, kundi isang berdeng lupain na kahalili ng kulay kape na tubig ng mahabang ilog. Ang mga pulang bubong ng bahay, ang simbahan na may matulis na bubong na patong-patong, at ang mga kalsada
na humihiwa sa palayan na parang mga sinulid sa isang tela. Mayroong gumalaw ng bahagya sa aking dibdib, ngunit sinubukan kong patahimikin ito. Isa lang itong umuunlad na bansa, sabi ko sa sarili ko. Pagkabukas ng pinto ng eroplano, sumalubong sa mukha ko ang mainit at maumid na hangin na parang may naglagay ng mainit na tuwalya. Huminga ako ng malalim at naramdaman ang amoy na hindi ko nakasanayan. Ito ay isang kakaibang pinaghalong mura na pabango. Amoy ng pritong pagkain, amoy ng hangin na napakaumid kaya't halos mahawakan, at isang amoy na hindi ko matukoy kung saan ko pa nasa lubong. Ang naiya ay malaki at napakaliwanag kaya't kailangan kong kurutin ang mata ko. Ang mga English at Tagalog signages ay puno ng mahiwagang letra na hindi ko mabasa. May mga malalaking estatwa ng mga sarimanok na nakatayo sa malaking hall. Ang mga airport staff ay ngumingiti at nagmamano ng bahagya na nagsasabing, "Mabuhay po," sa isang malinaw na tono na ikinagulat ko. Kinuhanan ng aking mga kasamahan ang lahat ng litrato mula sa estatwa hanggang sa milk tea stall na may Korean menu. Mas maganda pala ang airport dito kaysa sa inaakala ko, bulong ng isa. Kailangan kong tanggapin sa loob ko na inakala kong mas luma at mas madilim ang lahat. Naglakad kami sa mahabang connecting bridge. Ang mga tao mula sa iba't ibang bansa ay nagdaan at ang boses ng Tagalog, English at Chinese ay naghalo-halo at naging kakaibang background noise. Ngunit, hindi tulad ng mabilis na anunsyo sa subway ng Seoul, dito lahat ay tila hindi nagmamadali. Kahit may mga naghihila ng malalaking bagahe at tumatakbo sa gate, ang ngiti at mano ay hindi nawala sa mukha ng mga empleyado. Nang makalabas ang grupo namin, muli akong sinakop ng init. Ang langit ay matingkad na asul, halos masakit sa mata. Ang mga hilera ng makukulay na taxi, iba't ibang bus, at multicab ay naghihintay sa mga pasahero. Maraming Pilipino ang nagmamano bago sumakay. Ang driver ng multicab ng programa ay kumaway sa amin. "Dito po, sir," sabi niya sa simpleng English, na sinundan ng, "Tuloy po kayo na may tapat ng ngiti." Hinila ko ang aking bagahe at sumakay. Nagsimula akong mapansin na ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na may tumingin sa akin nang hindi nagtatanong tungkol sa aking exam score o universidad. Dahan-dahang umalis ang multicab mula sa airport. Dumaan sa highway kung saan makikita ang mga matatayog na gusali sa malayo. Sa kaliwa ay mga billboard ng global brands, sa kanan naman ay isang simbahan na may matayog na gintong dambana sa gitna ng matataas na puno. "Tingnan mo, magkatabi lang ang simbahan at ang mga office building," turo ng kaibigan ko. Tumawa kami ng mahina sa kakaibang ngunit magkasamang tanawin. Nang umalis ang sasakyan sa malaking lungsod, unti-unting bumaba ang matataas na gusali at pinalitan ito ng mga palayan, taniman ng saging, at mga kainan sa gilid ng kalsada na may makukulay na Tagalog signages at pangalan ng mga pagkain na hindi ko mabasa. Ngunit ang mga larawan ng inihaw na manok, lechon at sinigang ay malinaw at halos maamoy ko ito sa loob ng sasakyan. Habang humahaba ang biyahe, nag-iba ang kulay ng langit mula sa matingkad na asul patungong matingkad na bughaw. Nagsimulang mabuo ang malalaking ulap sa gilid ng langit. Ang mainit na hangin ay humihihip sa bintana na binuksan ng driver. Dumaan kami sa maliliit na baryo na may lumang sari-sari store, mga batang nagbibisikleta at naghahabulan ng aso sa gilid ng kalsada. Isang babaeng nasa edad na ang ngumiti sa sasakyang nagdaan at itinaas ang isang bag ng sariwang gulay na parang ipinapakita ang bago niyang bili. Ang mukha niya ay hindi nalalayo sa mukha ng aking nanay, maliban sa mga kulubot sa paligid ng mata na tila nagmula sa pagngiti kaysa sa pagkunot ng noo sa harap ng computer screen. Hindi nagtagal, ang maitim na ulap na nasa malayo ay gumalaw at tinakpan ang araw. Ang malalaking patak ng ulan ay nagsimulang tumama sa salamin at ang makapal na hamog ay nagtakip sa berdeng palayan na naging isang kulay abo na tabing. Nagpabagal ang sasakyan, binuksan ng driver ang wiper sa pinakamataas na setting, ngunit wala pang kalahating oras, tumigil na ang ulan na parang walang nangyari. Muling bumukas ang langit. Ang huling sikat ng araw ay tumama sa basang kalsada na nagningning na parang ginto. Sa gitna ng tanawin na iyon,
Nakita ko ang isang kahoy na karatula na may pangalan ng isang maliit na probinsya sa Central Luzon na hindi ko pa naririnig kailanman. Ito ang lugar kung saan tayo mananatili ng 7 araw, sabi ng coordinator ng programa na may ngiti. Tumingin ako sa labas ng bintana, nakita ang isang maliit na simbahan na may pulang bubong, gintong dambana na pinalibutan ng matataas na puno, isang 2 palapag na bahay na kahoy, at isang maliit na karinderya na may mga taong nakapila para sa lugaw at kape. Ang lahat ay tila simple, ngunit may isang bagay sa hangin na nagparamdam sa akin na parang tumatawid ako sa isang hindi nakikitang linya sa pagitan ng buhay na pinaniniwalaan kong tama at isa pang uri ng buhay na wala pa akong salita para ilarawan. Noon, nagmamatigas pa rin ako, sinasabi sa sarili ko na probinsya lang ito sa Pilipinas. Ngunit sa kaibuturan ng aking dibdib, may isang mahinang bulong na nagsasabi na ang biyaheng ito ay hindi para magdagdag ng magagandang linya sa aking resume, kundi para burahin ang lahat ng lumang paniniwala sa aking isip. Madilim pa ang langit noong unang umaga ko sa maliit na probinsya ng Pilipinas, ngunit ang huni ng ibon at tahol ng aso sa labas ng aming tinutuluyan ay gumising sa akin. Tumingin ako sa sarili ko sa maliit na salamin sa ibabaw ng lababo, nakasuot ng plansadong puting polo at itim na slacks, at nakatali ng kurbata tulad ng nakasanayan na para bang pupunta ako para mag-present sa isang conference room kaysa sa cultural exchange sa Southeast Asia. Sa aking isip, inilarawan ko ang universidad na pupuntahan namin na parang isang maliit na high school, may kupas na sementadong gusali, tunog ng lumang electric fan, at mga estudyanteng nakaupo sa lumang kahoy na upuan. Akala ko, alam ko na kung ano ang makikita ko at kung gaano ako dapat maging nagpapasalamat na ipinanganak ako sa isang malaking lungsod kung saan lahat ay kumpleto. Umalis ang multicab ng programa sa tinutuluyan namin, dumaan sa maliit na morning market na puno ng stalls na nagbebenta ng kakanin, inihaw na baboy, nilagang itlog at sariwang gulay. Maraming babae ang nakasuot ng tela at may hawak na gulay, ngunit hindi pa rin nakalimutang magmano sa mga kakilala na nagdaan. Hindi nagtagal, lumiko kami sa isang kalsada na may matataas na puno sa magkabilang gilid. At bigla, lumabas ang malaking karatula na may logo ng isang universidad sa Pilipinas sa harap ng gate. Hindi ito luma o sira tulad ng inakala ko. Ito ay malawak at sa loob, makikita ang mga puti at cream-colored na gusali sa gitna ng matataas at berdeng puno. Pagpasok ng multicab sa gate, nayanig ang buong mundo sa aking isip. Ang malawak na espasyo sa harap ay puno ng mga estudyanteng nakasuot ng maayos na uniforme puting polo, itim na palda o slacks. May mga may dala na bag na gawa sa tela, nag-uusap ng masaya. May mga nakapila para bumili ng iced coffee mula sa isang maliit na food cart. Ang amoy ng kape ay humalo sa amoy ng inihaw na manok at kanin na lumulutang sa hangin. May tawanan paminsan-minsan, ngunit hindi ito gulo. Lahat ay gumagalaw sa sarili nitong ritmo. Sinundan namin ang coordinator ng programa patungo sa isang gusali na may aircon. Ang dingding sa loob ay pinalamutian ng mga larawan ng aktibidad ng mga estudyante na may hawak na signages ng iba't ibang proyekto agrikultura, kapaligiran at teknolohiya. Ito ang Learning Resource Center at library ng universidad, sabi ng isang malinaw na boses sa English mula sa likod. Lumingon ako at nakita ang isang matangkad at payat na lalaki na may morenong balat, nakangiti at nagmamano sa amin. Nakasuot siya ng light blue polo shirt, maong at sneakers, mas komportable kaysa sa amin na nakasuot ng suit at kurbata. Ako si Nico, estudyante dito. Maligayang pagdating po sa inyo, patuloy niya sa Korean na halos walang pagkakaiba sa accent ng mga taga-Seoul. Napakunot ang noo ko. Saan ka nag-aral ng Korean? Tanong ko, nakalimutan ang sarili ko. Tumawa ng mahina si Nico. Mostly nag-aral lang po ako. Nanonood ng K-drama, nakikinig sa music, at naghahanap ng tutorial sa YouTube. Minsan, nakikipag-usap din ako sa mga Korean exchange students dito, sabi niya, nagpapakumbaba. Ngunit sa aking isip, may ibang boses ang umalingaw-ngaw. Kung ako, kailangan kong gumastos ng malaking halaga sa private language school para makuha ang level na ito. Samantalang ang taong nasa harap ko ay nagsabing nag-aral lang siya, na parang ordinaryong bagay.
Dinala kami ni Nico sa paligid. Tinuro niya ang bawat college building, ipinakilala sa English at Korean ng maayos. Naglakad kami sa damuhan, kung saan may mga estudyanteng nakaupo, gumagawa ng grupo project. May mga naglatag ng banig sa ilalim ng puno, nagbubukas ng laptop. Sa tabi nila ay may simpleng tubig at lunchbox. Medyo mainit dito sa hapon pero sanay na kami, sabi ni Nico, nakangiti. Sobrang lamig sa gabi at makikita mo ang mga bituin. Ang mga simpleng pangungusap na iyon ay nagpaalala sa akin ng night sky sa Seoul na puno ng liwanag ng mga gusali. Kaya nakalimutan ko na kung ano ang hitsura ng tunay na bituin. Nang pumasok kami sa malaking glass building na tinawag ni Nico na Learning Center, saglit akong huminto. Ang loob ay puno ng natural na liwanag na nagmumula sa salamin, tumatama sa mga simpleng kahoy na lamesa na nakaayos ng maayos. Ang mga hanay ng computer ay nakahanay, kumpleto sa headphones at power outlets. Sa isang sulok ay may malalambot na sofa para sa pagbabasa at sa kabilang sulok ay may glass room para sa group meetings o projects. Tumingin ako sa paligid, nakita ang maraming estudyante na nakayuko, nagbabasa, nagsusulat o nagtatype sa computer ng seryoso. Ang tanging tunog ay ang paglipat ng pahina at ang tunog ng aircon. Mayroon din kaming research project tungkol sa abaka at palay na resilient sa tagtuyot at bagyo. Simulan ni Nico nang dalhin niya kami sa area ng student exhibits. Ang lugar na ito ay madalas tamaan ng tagtuyot at bagyo, kaya sinubukan naming bumuo ng mga variety na makakatagal sa pagbabago ng klima. Sa board ay may mga graph, numero at larawan ng test plots na hindi nalalayo sa mga nakita ko sa laboratorio ng sarili kong unibersidad. At ito naman ang sensor system na sumusukat sa moisture ng lupa at automatic watering. Nakalink namin ang data sa isang phone app, kaya kahit wala sa bahay ang magsasaka, pwede pa rin niyang i-check ang palayan, paliwanag ni Nico. Tiningnan ko ang kamay ni Nico na nagtuturo sa mga larawan. Hindi siya nagsasalita ng mayabang, kundi may payapa na pagmamalaki na nagparamdam sa akin na parang ako ang taga-probinsya kaysa sa kanya. Nagbulungan ang aking mga kasamahan. Wow, mas advanced ito kaysa sa inakala natin. Oo, at nag-iisip din siya tungkol sa epekto sa komunidad. Ang mga pangungusap na iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isip ng paulit-ulit. Tinapos namin ang pagbisita sa malawak na balkoni sa itaas. Malakas ang ihip ng hangin sa hapon, sapat na para paliparin ang aming polo shirt. Sa ibaba, makikita ang damuhan at ang malaking puno. Sa ilalim ng puno, may isang grupo ng mga estudyante na nakaupo, nagtatawanan sa parehong uniforme na nakita namin kaninang umaga. Ang kanilang mukha ay hindi mukhang stress o nag-aalala tulad ng sa subway sa Seoul, wala ring nakatutok sa cellphone ng walang pag-asa. Mukha silang mga taong pagod sa pag-aaral, ngunit may espasyo pa rin sa kanilang puso para sa tawanan at pagkakaibigan. Sumandal ako sa railing at napabuntong hininga ng malalim. Naaalala ko ang library sa Seoul, malinis, moderno, puno ng pinakamagagaling na estudyante, hindi naiiba sa lugar na ito. Ngunit sa aking alaala, ang mukha lang ng mga puno ng pressure at mga mata na hindi talaga nagtinginan, tanging pagtingin sa isa't isa na parang mga kalaban sa isang paligsahan. Samantala, dito, sa isang unibersidad sa Pilipinas, sa isang maliit na probinsya na hindi ko pinansin sa mapa ng mundo, may mga estudyanteng nagsasalita ng maraming wika, gumagawa ng research na nag-uugnay sa teknolohiya at buhay ng mga tao, at nakangiti ng tapat sa kanilang mga kaibigan. Pakiramdam ko, ang transparent na pader na itinayo mula sa paniniwala na ako ay mas nakahihigit ay nagsisimula ng mabiyak. At hindi ko pa alam na ngayong gabi, tuluyan itong guguho, hindi dahil sa advanced na research o magandang library, kundi dahil sa isang simpleng kainan sa sahig ng bahay na kahoy ng isang pamilyang Pilipino na naghihintay sa amin. Pagkatapos naming mag-tour sa universidad at mag-present, Q&A, sa air-conditioned conference room, dinala kami ng coordinator ng programa sa labas ng gusali. Tanghali na, mainit ang araw, ngunit may kaunting hangin na nagpapalipad sa aming polo shirt. Naisip ko na ang susunod na hakbang ay dadalhin kami para kumain sa isang hotel o isang restaurant na handa para sa mga dayuhang bisita. Nagsimulang magsalita ang ilan sa aking mga kaibigan.
na nagsasabing gusto nilang kumain ng sikat na pagkaing Pilipino tulad ng lechon o pansit mula sa isang sikat na restaurant na nakita nila sa TV. Ngunit bago pa man may makapagsalita, ngumiti si Nico at nagkamot ng ulo na parang nag-iipon ng lakas. Normally, kapag may dayuhan, dinadala namin sa bayan. Tama po ba? Tumingin siya sa coordinator at bumalik sa amin. Pero sa pagkakataong ito, gusto namin ng ibang paraan. Interesado ba kayong kumain sa bahay namin, kasama ang pamilya namin? Yung tunay na kinakain ng mga Pilipino, hindi sa tourist restaurant? Ang salitang kainan sa bahay ay nagpatahimik sa lahat. Narinig ko ang tiyan ko na kumulo kasabay ng mahinang bulong ng kaibigan ko sa tabi ko. Sa bahay? Malinis ba? Paano kung mag-allergic tayo? Sabi ng isa pa. Sabi ni nanay, huwag na huwag kumain sa gilid ng kalsada. Baka masira ang tiyan natin. Naramdaman ko ang bag ng gamot na ibinigay sa akin ni nanay bago umalis na bumalik sa aking isip na parang ang babala niya ay naglakbay sa dagat at umabot sa universidad na ito. Tiningnan ng coordinator ng programa ang mukha namin isa-isa at tumawa ng may kabaitan. Huwag kayong mag-alala. Ang mga pamilya ng mga estudyante dito ay maingat sa pagkain. At kung may allergy kayo, sabihin nyo lang. Dahil sila mismo ang nagluto. Tumango si Nico. Maaga pa lang po, gising na si nanay para maghanda. Sobrang excited siya na may mga kaibigan mula sa ibang bansa na bibisita sa bahay namin ngayon. Kung hindi po kayo komportable, okay lang po. Naiintindihan ko, sabi niya. Ang dulo ng pangungusap niya ay hindi nagpapilit, ngunit puno ng paggalang na nagparamdam sa akin na parang ako ang magiging dahilan ng pagkadismaya ng isang tao. Bilang leader ng grupo, lahat ng mata ay napunta sa akin. Naramdaman ko na parang nakatayo ako sa isang maliit na sangang daan. Ang isang daan ay humahantong sa lumang kaligtasan kumain sa lugar na nakasanayan. May English menu, may aircon. Ang kabilang daan ay isang bagay na wala pa akong malinaw na larawan, ngunit alam kong aalisin nito ako sa shell na nakabalot sa akin. Subukan natin? Tanong ng isang boses sa aking isip. O babalik ba tayo na may resume na puro, ako ang nagbigay ng hindi kailanman tumanggap ng anumang bagay mula sa sinuman? Huminga ako ng malalim at ngumiti kay Nico. Sa tingin ko, gusto naming subukan. Sagot ko sa Korean, dahan-dahan, para siguraduhin na narinig ng lahat ng kasamahan ko. Kung ito ang paraan ng pagkain ng mga Pilipino, dapat naming malaman iyon. Ang ilang kaibigan ay nag-alinlangan, ngunit sa huli, tumango sila. Ang buntong hininga ni Nico ay mahina bago siya nagmano sa coordinator at bumalik sa amin. Kung ganun, mamaya, maghahati-hati tayo sa iba't ibang bahay, sa bahay ko at sa mga kaibigan ko sa club. Magkita na lang tayo mamaya. Sa hapon, may mga multicab at tricycle na nakaparada sa harap ng universidad. Hinati ang listahan sa grupo ng 3,004 tao. Nasa grupo ako ni Jeon at Junho. Si Nico ang responsable sa pagdala sa amin sa bahay niya. Medyo nasa labas lang po ng bayan ang bahay namin. Pero huwag po kayong mag-alala, hindi po masyadong malayo, sabi niya, tumatawa. At kinawayan kami na sumakay sa likod ng multicab na may dalawang mahabang upuan. Malakas ang ihip ng hangin sa hapon nang umalis ang sasakyan sa university area, dumaan sa mga palayan na katatapos lang anihin at ang mga balangkas ng dayami ay nakahanay ng maayos. Dumaan sa mga taniman ng mangga at saging at mga dalawang palapag na bahay na kahoy na may mataas na silong. Ang mga bata na nakasuot ng puti at asul na school uniform ay nagbibisikleta at naglalaro sa kalsada. Ang ilang matatanda ay nagwawalis ng bakuran, ang iba ay nagtitinda sa harap ng maliit na sari-sari store na may mga nakasabit na plastik ng chichirya sa pinto. Hindi nagtagal, lumiko ang sasakyan sa isang makipot, kulay kape na kalsada na may isang maliit na kapilya sa kaliwa. Ang tunog ng awit mula sa loudspeaker ng kapilya ay mahina, na parang isang lullaby na nagpapabagal sa lahat. Sa gilid ng kalsada, may askal na nakaupo, kumakamot sa likod ng tenga sa ilalim ng puno, nakatingin sa sasakyang nagdaan ng walang emosyon. Dumaan kami sa isang bahay na may bandila ng Pilipinas na iwinawagayway sa harap ng bakod, dumaan sa isa pang bahay na may mga nakasabit na kulungan ng ibon. Isang lalaki na nasa edad na ang nagdidilig ng halaman, tumingin sa sasakyan ni Nico
at sumigaw ng isang bagay sa Tagalog na hindi ko naintindihan. Ang pamilyar na paraan ng pakikipag-ugnayan nila ay nagparamdam sa akin na parang isang tunay na estranghero sa unang pagkakataon sa biyaheng ito. Sa huli, huminto ang sasakyan sa harap ng isang bungalow na may malaking puno ng mangga na nakatayo sa tabi ng mababang kahoy na bakod. Malinis at maayos ang harapan ng bahay. Ang mga tsinelas ay maayos na nakahanay sa maliit na beranda. Nandito na po tayo. Bahay ko po ito, sabi ni Nico, tumalon mula sa sasakyan. Kailangan po nating magtanggal ng sapatos bago pumasok. Ito po ang kultura ng Pilipino. Bumukas ang pinto bago pa kami makarating. Isang babaeng nasa edad na, may balat na medyo maitim dahil sa araw, nakasuot ng duster at kupas na t-shirt, ang lumabas na may malawak na ngiti. Nagmano siya sa amin bago magsalita. Mabuhay, mga anak. Pasok kayo sa loob. Siguro naiinitan kayo, ano? Ang boses niya ay malambot at tapat. Kahit hindi ko naintindihan ang lahat ng Tagalog na sinabi niya, alam ko kaagad sa kanyang mga mata at kilos na ito ay isang inay sa kahulugan na hindi na kailangan ng salin. Mabilis kaming ipinakilala ni Nico sa Tagalog na sinundan ng maikling Korean, sobrang saya ni nanay na dumating kayo. Nagluto na siya mula pa kaninang umaga. Tinanggal namin ang aming sapatos at umakyat sa malamig na tiled floor. Sa loob, may isang electric fan na umuugong sa isang sulok. Sa harap na dingding ay may maliit na rebulto ng Birheng Maria na nakalagay sa isang mataas na kahoy na estante. Sa tabi nito ay may mga litrato ng pamilya, ang ilan ay si Nico noong nagtapos sa high school, ang ilan ay ang kanyang nanay na nakangiti sa harap ng isang vegetable stall sa palengke. Ang sahig ay napakalinis kaya't natatakot akong madumihan ito. Ang lahat ay tila simple, ngunit may isang kaayusan na hindi ko madalas makita sa mamahaling apartment sa Seoul. Dinala kami ng nanay ni Nico para umupo sa isang malaking banig sa gitna ng sala. Umupo kayo ng komportable, mga anak. Dadalhin ko na ang pagkain, sabi niya. Tinatapik ng mahina ang banig bilang senyales. Tahimik ang kapaligiran. Tumingin ako sa paligid, pakiramdam ko ay ang mga kulay abo na dingding ay tila lumalapit sa aking puso. Kahit na mas maliit ito kaysa sa aking apartment sa Seoul, pakiramdam ko ay mas puno ito, hindi puno ng muebles o appliances, kundi puno ng isang bagay na wala pa akong salita para ilarawan. Tiningnan ko si Jeon na nakaupo ng tuwid at tense, si Junho na mahigpit ang hawak sa tuhod niya kaya't lumabas ang ugat. Napansin ko na malamig din ang kamay ko. Pakiramdam namin para kaming mga bata na napadpad sa ibang mundo nang hindi man lang alam na ang simpleng kainan na malapit ng ilapag sa aming harapan ay hindi lamang isang pagkain sa ibang bansa, kundi isang maliit na ritual na magbabalat sa paniniwala ng aming buong buhay, isa-isa, sa pamamagitan ng kamay ng babaeng ito. Ang mahinang tunog ng pinggan na nagbabanggaan ay narinig mula sa kusina na sinundan ng isang amoy na hindi ko alam ang pangalan, ngunit alam ko na pinakalamig ang tiyan ko kaysa noong nakatayo ako sa harap ng isang mamahaling buffet sa Seoul. Ang malaking banig sa gitna ng sala ay naayos na at may mga maliliit at malalaking plato na nakahanda na parang isang larangan na naghihintay sa pagkain upang maging bida. Si nanay ni Nico ay papasok at lalabas ng kusina ng maraming beses. May hawak na sandok minsan at tuwalya sa kamay minsan, ngunit sa tuwing lilingon siya sa amin, nakangiti siya na parang tinatanggap ang mga anak na umuwi mula sa ibang bansa. Hindi mga estranghero na kakatagpo lang. Hindi nagtagal, binuhat niya ang isang malaking stainless tray mula sa kusina, maingat na inilapag sa gitna ng banig na may tunog na thud. Sinundan ito ng isang maliit na kaldero na may usok na umaalpas mula sa takip. Kain na tayo, mga anak. Hindi ito mamahalin, ito lang ang mayroon kami. Kumain kayo ng busog, sabi niya. Ang boses niya ay nagparamdam sa bawat plato sa aming harapan na parang napakahalaga. Sa tray ay may mainit at umuusok na kanin, isang bowl ng sinigang na may maliliit na piraso ng baboy at gulay na lumulutang, at inihaw na liempo na hinati-hati, inilagay sa plato kasama ang pipino at sariwang gulay. Sa isang sulok ay may durog-durog na sili at bagoong na pinalibutan ng nilagang sitaw at iba pang gulay na hindi ko alam ang pangalan. Para sa isang taong sanay sa magaganda at nakaplating na pagkain sa hipster cafe,
Ang hapunan na nasa harapan namin ay tila ordinaryo, hindi dapat pikturan. Ngunit sa aking mga mata noon, para itong isang obra maestra na iginuhit ng pawis, luha at pagmamahal kaysa sa tinta sa isang mamahaling menu. Nagsandok si nanay ni Nico ng kanin sa aming plato isa-isa na sinasabing, "Sige, kain pa kayo anak. Baka hindi kayo mabubusog. Baka gutumin kayo sa gabi." Tinawag niya kaming anak ng natural na parang tunay niya kaming anak kahit na hindi pa namin nasasabi ang pangalan namin sa kanya ng 10 minuto. Kinuha ko ang kutsara at tinidor gamit ang nanginginig na kamay, hindi sigurado kung saan magsisimula. Nakita ni Nico ang kilos namin at tumawa. Inilagay niya ang sinigang sa maliliit na bowl. "Subukan niyo muna ang sinigang. Hindi masyadong maanghang." Pagkatapos ay hinati niya ang inihaw na liempo sa aming mga plato at ipinakilala ang bawat gulay na sinasabing mas masarap ito kapag kinain kasama ang bagoong. Isinubo ko ang unang subo ng kanin kasama ang maliit na piraso ng liempo at sabaw. Ang init ay kumalat mula sa dila ko patungo sa tiyan ko. Ang bahagyang maalat na lasa na hinaluan ng tamis ng gulay at ang amoy ng usok mula sa uling ay nagparamdam sa akin na ang isang bagay sa aking dibdib na dating matigas na parang bato ay unti-unting lumambot. "Hindi ba maanghang anak? Kaya mo bang kainin?" Tanong ni nanay, nakatingin sa akin ng nag-aalala. Mabilis akong tumango. "Masarap po." "Talaga?" Sagot ko sa maikling Tagalog na natutunan ko sa internet tutorial na nagpasaya sa kanya. Pagkatapos ay ginamit niya ang sarili niyang kutsara, kumuha ng magandang piraso ng manok at inilagay sa aking plato. "Kumain ka pa para may lakas kang mag-tour at mag-aral." Sinundan ko ang kanyang kutsara at pagkatapos ay tumingin sa kanyang plato. Mayroon lang itong 2003 subo ng kanin, kaunting sabaw, at isang maliit na piraso ng pritong isda na ang gilid lang ang malutong. Si Jeon, na normal na maingat sa kanyang figure, kaya't halos hindi kumakain ng pritong pagkain, ay dahan-dahang sumubo ng kanin ng tahimik. Namumula ang kanyang mga mata. Si Junho ay nakayuko, kumakain ng seryoso nang hindi nagsasalita. Napansin ko na sa tuwing may magandang piraso ng karne na natitira, gagamitin ni nanay ni Nico ang kanyang chopsticks at ilalagay ito sa aming plato, nakatingin sa amin ng may kasiyahan na parang nagdidilig ng halaman na mahal niya. "Kain ka muna, Nay. Baka hindi ka na magkasyahan," sabi ni Nico. Umiling siya ng mahina. "Pwede na ako mamaya anak. Kumain muna kayo. Mas napapagod kayo sa trabaho at pag-aaral kaysa sa akin." Ang simpleng pangungusap na iyon ay tumama sa aking dibdib ng mas malakas kaysa sa anumang anghang ng bagoong na nasa banig. Naalala ko ang mga hapunan sa Seoul kung saan kumakain ako ng mag-isa sa harap ng computer, minsan takeout mula sa convenience store, minsan instant ramen. Walang nagtatanong kung busog ako anak. Ang tanong lang nila ay, "Ilang score ang nakuha mo sa exam? Saang kumpanya ka mag-apply? Huwag mong kalimutan, kailangan mong maging mas mahusay kaysa sa iba." Akala ko, ang dining table ay isang lugar lang kung saan ako uupo at magpapahinga para maglagay ng gasolina. Hindi ko naramdaman na ito ay isang lugar kung saan ang puso ay makakapagpahinga rin. "Bakit po kayo sobrang bait sa amin, nanay?" Mahinang tanong ni Jeon sa katahimikan. Ibinaba niya ang kutsara niya at ginamit ang kabilang kamay para punasan ang luha na tumulo nang hindi niya namalayan. Gulat na tumingin si Nico sa kanya bago isinalin sa Tagalog para sa kanyang nanay. Nanahimik sandali si nanay na parang naghahanap ng salita, ngunit sa huli tumawa siya ng mahina at inabot ang kamay para tapikin ang balikat ni Jeon. "Tingnan mo anak, malayo ang pinanggalingan nyo. Napagod kayo, hindi ba? Ang pagpunta nyo dito sa Pilipinas ay parang pagbisita nyo sa bahay ko. Ito lang ang kaya kong ibigay. Kung sino ang maging bisita sa bahay namin, hindi namin hahayaang magutom." Ang salitang pagbisita sa bahay namin ay nagpahinto sa aking paghinga. Ang luha na sinubukan kong lunukin ay nagsimulang uminit sa gilid ng aking mata. Si Junho, nakilala bilang ang cold guy ng grupo, ay nagtakip ng mukha bago tumawa ng may luha. "Masarap po. Sobrang sarap na napapaiyak ako," sabi niya. Nagbibiro para itago ang emosyon. Ngunit wala nang tumawa ng malakas. Lahat ay nakatingin sa kanilang plato na parabang ngayon lang nila nalaman na hindi lang ito kanin at ulam,
kundi may isa pang bagay na nakalagay dito, isang bagay na matagal na naming hindi nakakain, ang pakiramdam na mahalaga ka nang hindi na kailangang patunayan ang anumang bagay. Sa maliit na sala ng bungalow na ito, ang hapunan na tila mahirap ayon sa pamantayan ng malaking lungsod ay naging pinakamahusay na piging sa aking buhay, hindi dahil sa presyo ng pagkain, kundi dahil inilabas nito ang maraming katotohanan mula sa kaibuturan ng aking puso. Malinaw kong nakita na kaming mga bata mula sa bansang tinawag na mayaman at moderno ay kumakain ng nanginginig ang kamay dahil hindi kami sanay na mahalin ng walang kapalit. Samantalang ang isang babae na ang kita ay hindi kalahati ng kita ng aming mga magulang ay nagbahagi ng pinakamaganda niyang mayroon sa amin nang walang pag-aalinlangan. Nang isubo ko ang huling subo, pakiramdam ko ay ang boses sa aking isip na dating nagsasabi na ako ang nagbibigay ay tuluyan ng tumahimik. Pinalitan ito ng ibang pangungusap na mas malinaw. Sa totoo lang, kami ang kulang. Kulang kami sa pagiging malambot, kulang kami sa pagtingin, na tulad ng pagtingin ng nanay ni Nico sa amin. Kulang kami sa hapagkainan, na hindi lang para kumain, kundi para yakapin ang puso ng isa't isa. Ang hapunan ng gabing iyon ay hindi lang nagpabusog sa tiyan ko. Tinanggal nito ang pader sa pagitan ng nagbibigay at tumatanggap sa aking puso ng tuluyan. At hindi ko pa alam na pagkatapos naming tumayo mula sa banig na ito, ang buong buhay ko ay hindi na magiging katulad ng dati. Pagkatapos naming ubusin ang huling subo at ang aming plato ay walang laman, tumayo si nanay ni Nico, pinagpagan ang kanyang duster at nagsabi, "Busog na ba kayo, mga anak? Kung busog na, kukunin ko na ang pinggan." Ayon sa dati kong ugali, aalis ako at hahayaan ang may-ari ng bahay ang gumawa, ngunit biglang tumayo si Junho. "Tutulong po kami," sabi niya sa simpleng English, at mabilis na dinala ang tray ng pinggan patungo sa maliit na kusina. Sumunod si Jaeyoon, kaya wala na akong dahilan para manatiling nakaupo. Sa maliit na kusina na may isang kawali lang na nakababad sa lababo, sinubukan ni nanay ni Nico na kunin ang pinggan mula kay Jaeyoon. "Wag na anak, bisita kayo. Wag na kayong maghugas. Baka mabasa ang kamay niyo." Ngunit umiling si Jaeyoon. Ang boses niya ay nanginginig ng bahagya. "Ako na po. Kahit papaano, makagawa man lang ako ng pabor." Nakatingin si Nico sa eksena, nakangiti na parang nakikita ang dalawang mundo na unti-unting nagsasama. Ang mundo ng mga bisita mula sa malaking lungsod at ang mundo ng isang bahay na kahoy sa probinsya ng Pilipinas. Tumayo ako at tahimik na naghugas ng pinggan sa tabi ni Junho. Ang bula ay dumaloy sa aking mga daliri na bumabalot sa stainless steel na plato na pinaglagyan ng mainit na kanin kanina. Si nanay ni Nico ay nakasandal sa pinto. Nakatingin sa amin ng may halong paggalang at pagmamalaki. Ang galing ng mga bata ngayon, bulong niya sa sarili sa Tagalog. Ngunit ang kanyang malambot na tono ay parang isang pagpapala kaysa sa kritisismo na nakasanayan ko mula sa mga matatanda sa buhay ko. Nang matapos naming linisin ang lahat, binigyan niya kami ng tuwalya isa-isa. "Sige, magpahinga muna kayo, gabi na." Ang langit sa labas ng bintana ay nagsimulang maging kulay orange at pink. Ang huling liwanag ng araw ay dumaan sa bintana, tumama sa banig sa gitna ng silid na parang gumuhit ng gintong frame sa sandaling ito. Umupo ako, nakatingin sa paligid ng bahay ng tahimik. Ang bawat sulok ay tila pareho, ngunit ang pakiramdam ko ay hindi na pareho. Pagkatapos magpahinga sandali, tumayo si Nico at kumuha ng isang bagay mula sa likod ng bahay. Bumalik siya na may maliit na plastic basket na puno ng prutas. Sabi ni nanay, "Ito raw ang panghimagas." Sabi niya, inilapag ang basket sa gitna ng banig. Sa loob ay may hinog na mangga, isang maliit na buwig ng saging, at hiwa-hiwang bayabas. "Pupunta pa kayo sa university bukas. Kaya gusto ni nanay na dalhin niyo ito habang naglalakbay para hindi kayo gutumin," dagdag ni nanay tumatawa. Kumuha ako ng isang saging. Ang magaan na bigat nito sa aking kamay ay mas mabigat kaysa sa anumang mamahaling pasalubong na binili ko para sa aking pamilya. Hindi lang ito prutas, ito ay oras, pagod at intensyon ng isang babae na gustong huwag magutom ang 3 estranghero sa tiyan at sa puso sa isang lupain na hindi kanilang tahanan. Nang dumating ang oras para bumalik, sinabi ni Nico sa amin na susunduin kami ng tricycle sa kalsada.
kaya lumabas si nanay para ihatid kami hanggang sa gate. Nagsimulang umilaw ang mga ilaw sa kalye isa-isa. Ang tunog ng kuliglig at tricycle ay nagsilbing background. Bumalik kayo ulit, mga anak, kung may pagkakataon. Sabi niya, iniaabot ang isa pang plastic bag ng prutas kay J1. Dalhin niyo ito sa sasakyan. Kung gutom kayo habang naglalakbay, nakakalungkot. Kinuha ni Jeyo ng bag gamit ang dalawang kamay. Muling lumuha ang kanyang mga mata nang hindi na kailangang magpaalam. Bago sumakay sa sasakyan, kaming tatlo ay nagkatinginan nang hindi sinasadya at sabay-sabay na yumuko gamit ang dalawang kamay na magkasama, inangat sa aming dibdib tulad ng pagmamano na nakita namin sa mga Pilipino. Salamat po, sabi namin ng sabay-sabay. Kahit na hindi malinaw ang aming accent, ang kahulugan sa loob ay mas malinaw sa aming puso. Tumawa si nanay ni Nico ng mahiyain at mabilis na nagmano pabalik. Ako pa ang dapat magpasalamat. Malayo ang pinanggalingan niyo. Nagbigay kayo ng buhay sa bahay na ito. Maganda ang tunog ng tawanan. Dahan-dahang umalis ang tricycle mula sa harap ng bahay, dumaan sa puno ng mangga, sa askal na nakahiga sa tabi ng bakod, dumaan sa iba pang bahay na kahoy na nagsisimula ng magbukas ng mga dilaw orange na ilaw isa-isa. Lumingon ako at tiningnan ang bahay ni Nico hanggang sa makita ko ang anino ng kanyang nanay na kumakaway sa maliit na pinto hanggang sa naging isang maliit na tuldok sa dilim bago tuluyang nawala. Ngunit sa aking dibdib, pakiramdam ko ay nakatayo pa rin siya doon. Sa loob ng tricycle, walang kumuha ng cellphone. Walang nag-check-in o nag-post ng litrato sa social media tulad ng madalas naming ginagawa kapag nasa magandang lugar. Ang katahimikan ay bumabalot sa amin, ngunit hindi ito awkward. Ito ay ang katahimikan ng mga taong nakikinig sa sarili nilang boses sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Tumingin ako sa labas ng sasakyan, nakita ang mga karinderya sa gilid ng kalsada kung saan nagtitipon ang mga pamilya para maghapunan. Nakita ko ang mga batang naglalaro sa tabi ng kapilya. Nakita ko ang isang pari na may dalang bag ng ulam pauwi sa kanyang maliit na tirahan. Ang mahinang liwanag mula sa poste ng kalsada ay nagbigay liwanag sa ngiti ng nagtitinda ng halo-halo na nakatayo, nagpupunas ng tasa sa harap ng kanyang stall. Naalala ko ang gabi sa Seoul kung saan siksika ng mga tao sa kalsada, ngunit ang karamihan sa mga mata ay nakatutok sa cellphone kaysa sa mukha ng kasama nila. Naalala ko ang mga restaurant na puno ng tawanan, ngunit ito ay tawanan na kailangang sumigaw laban sa malakas na musika, hindi ang mahinang tawanan sa paligid ng banig sa gitna ng bahay, kung saan ang lahat ay nagtitinginan ng may pagmamahal tulad ng naranasan ko. Mas mayaman ba sila kaysa sa amin? Ang tanong ay sumagi sa aking isip ng hindi sinasadya. Hindi tungkol sa mga numero sa bank account o sa presyo ng bahay, kundi sa ibang kahulugan ng kayamanan, yaman ng oras na ibinigay nila sa isa't isa, yaman ng pagbabahagi ng salitang anak sa mga estranghero, yaman ng hapagkainan na nagparamdam sa isang tao na mayroon siyang lugar na babalikan kahit gaano pa siya kapagod, bigo o talunan sa labas ng mundo. Nang pumasok ang sasakyan sa bayan, nagsimulang lumiwanag ang neon lights. Lumabas muli ang mga coffee shop signs, convenience stores at school buildings. Alam ko na bukas, babalik kami sa aming dating papel bilang mga estudyante mula sa sikat na universidad, gagawa ng aktibidad, magpipicture at ngingiti sa kamera. Ngunit alam ko rin na may isang bagay sa loob ko na nagbago ng permanente. Nang gabing iyon, habang nakaparada ang sasakyan sa harap ng aming tinutuluyan at naghiwa-hiwalay kami patungo sa aming mga kwarto, may isang tao sa grupo ang mahinang nagsabi, "Ngayon, parang hindi kami ang tumulong, kundi kami ang tinulungan." Walang tumutol. Lahat ay tahimik na tumango. Para sa akin, malinaw kong naramdaman na ang isang bahagi ng aking puso ay naiwan sa bungalow sa dulo ng maliit na kalsada sa lugar kung saan tinawag ako ng isang babae na anak nang hindi man lang nagtatanong kung gaano kataas ang grade ko o kung gaano kalaki ang kumpanya na papasukan ko. Nang gabing iyon, pagbalik ko sa tinutuluyan, umupo ako ng matagal sa harap ng aking laptop bago dahan-dahang binura ang file ng ulat na inihanda ko bago pa man ako dumating sa Pilipinas, linya-linya. Naiwan na lang ang isang puting pahina. Pagkatapos, nagsimula akong mag-type muli gamit ang aking puso,
Hindi gamit ang formula ng isang taong gustong gumawa ng magandang profile. Kinuha namin ang mga candid video na kinunan namin ang larawan ng banig sa gitna ng bahay na kahoy, ang simpleng plato ng pagkain, ang nanay ni Nico na naglalagay ng ulam para sa mga dayuhan, ang tawanan sa bakuran ng unibersidad, at ang tahimik na kalsada noong dumaan ang tricycle sa baryo at dahan-dahang pinag-edit. Ang pamagat ng video ay ginawang Pilipinas, kung saan kami muling naging tao. Hindi ito isang kakaibang pangalan ng bansa para panoorin lang ng mga tao, kundi isang tapat na pag-amin na mas marami kaming natutunan dito kaysa sa inakala naming ibibigay namin sa kanila. Nang ma-upload ang video, sunod-sunod ang mga notification ng komento. May Pilipino at dayuhan na nagsabing naaalala nila ang kanilang tahanan. Nasa malaking lungsod ako, pero sobrang nalulungkot. Gusto kong umupo at kumain sa banig na iyon kahit isang beses lang sa buhay ko. Binasa ko ito. Ang puso ko ay uminit at sumakit. Kaya gusto kong iwanan sa iyo na nanonood ngayon. Kung isang araw, naramdaman mong tumatakbo ka nang nakalimutan mo na kung bakit, nakalimutan mo ang lasa ng subo ng kanin na ibinigay sa iyo ng may pag-aalala, nakalimutan mo ang salitang anak mula sa labi ng isang tao, hayaan mong ang kwentong ito ang magpaalala sa iyo. Ang kaligayahan ay hindi nakatago sa mamahaling bagay. Ito ay nasa kamay na iniaabot upang magbahagi. Kung gusto mong maglakbay at hanapin ang ganitong uri ng pagiging tao kasama namin sa pamamagitan ng mga kwento mula sa maliliit na sulok ng Asya, mag-subscribe sa channel na ito. At hahanapin namin ang susunod na aral na naghihintay sa iyo sa susunod na banig somewhere in the Philippines.